Tulad ni Mang Romel na 40 years na sa ganitong hanap buhay. Dito sa kanilang bayan sa Samal, Bataan, bidang-bida pa rin ang sorbetes. Kaya naman, kanino pa nga ba ako magpapaturo ng paggawa ng sorbetes kundi sa kanilang mga expert dito. May hawak ako ditong gabi, pero hindi tayo magluluto ng sinigang at hindi rin tayo gagawa ng laing. Believe it or not, ang gagawin natin ngayon ay sorbetes na gawa sa gabi. Para turuan tayong gawin yan, kasama ko ngayon si Kuya Romel. Hello po Kuya Romel, ako po si Cara ng Pinasarap. Si Kuya Romel po ang isa sa mga pinakamatanda ng pinakamatagal ng gumagawa ng sorbetes dito sa Samal, Bataan. At kaya niyong gumawa ng ice cream or ng sorbetes mula sa gabi? Kayang-kaya? Oo. O sige, paano po ba yun? Ano po bang gagawin natin? Ang ingredients ng gabi flavored sorbetes? Sugar, cassava starch, skimmed milk, gata ng niyog at syempre, ang gabi. At ito po yung gabi na parang ano itong ginayat-gaya? Alright. Ginadgad o. Yung ginadgad. nilaga mo na tsaka ginadgad. Okay. Gano'ng karaming gabi ang gagamitin? Conforme sa kung ilang galon yung kailangang iluto. Sa isang galon? Mga 2 gabi. 2 gabi lang. Okay na yon. Ilalagay ang cassava starch at tubig sa garapinyera, isang hugis latang container na gawa sa stainless plates. Panahon pa raw ng Kastila, ito na ang lalagyang gamit sa paggawa ng sorbetes. Dito, mano-manong hahaluin ang mga sangkap gamit ang pambalukay na tila ba sagwang gawa sa bakal. Ang cassava starch ang siyang magpapalapot ng sorbetes mixture. At ang sorbetes ni Mang Romel, mas pinasarap pa raw ng isang secret ingredient. Ano po ito? Mga buto-buto ng baka. Buto-buto ng baka. Eh, akala ko po ba sorbetes ang gagawin natin? Bakit parang bulalo? Iyon po natin doon sa kasaba para lalo siya malinamnam. Parang ngayon lang ako ata nakarinig na yung sorbetes ay merong sabaw ng bulalo or sabaw ng baka. Yun ang gagamitin. O, sige, kayo pong bahala, kayo eksperto. Yun, kumukulo na. Ready na yung bulalo. Alright. So, sinasala na ngayon natin yung, kumbaga, sabaw ng pinakuluang buto-buto ng baka. Paano nyo na-discover na dapat sabaw ng baka ang pinakamasarap para sa ice cream? Kasi malinamnam yung sabaw ng baka pagka ikinumad sa kwan. Kasi nung kwan, ginagamit namin mantikilya. Mantikilya? Butter? Oo. Eh nakuhanan ko, may mga sebo-sebo yung mga baka. Eh mas lalong maganda kung mga buto-buto ng baka yung lang. Usually kapag gagawa ng ice cream, importante na ingredient yung butter or mantikilya. Pero in this case, dahil nga iba talaga yung isip ng mga Pilipino, imbis na mantikilya ang ginagamit, yung sebo ng baka ang ginagamit. Yung nakikita natin, lumulutang-lutang kapag kumakain tayo ng bulalo. At kung titingnan mo ngayon, iba na yung consistency nung nilagay natin kanina na cassava flour. Oh, parang ano na siya, oh. Parang gaw-gaw. Diba? Very sticky na siya ngayon. Eh baka kuya magsebo talaga ito ng tuluyan. Ay, hindi. So pagkatapos ng harina na nilagyan ng tubig at nilagyan ng sabaw ng bulalo o ng baka, asukal na. Okay, sige, halo po ako. Halo lang ng halo. Medyo mabigat yun. Hirap nito, ha? Halo lang ng halo. Parang hindi ko naiisip na magandang kombinasyon to, ha? Na yung sabaw ng bulalo ay merong buto-buto ng baka. Buto ng baka, tapos may asukal. Hindi ko ma-imagine kumain ng bulalo na may asukal. Pero sige, pinagkakatiwalaan ko po kayo. Kuya, kayo na lang ako. Workout to eh. Pag ganun pala. Parang nagbabati ng itlog. Hindi pala pag ganun. Pag ganun. Kailangan kalungan niya. Tapos
magbubuo yan, parang gulaman. Tapos susunod na Okay ngayon na. dyan. Uy, ganun yung pinapaghalo. Kapag naging pino na ang mixture, pwede nang idagdag ang evaporated milk at condensed milk. Uy, iba na siya! Pag titingnan mo ngayon, nagmumukha na siyang nagmumukha na siyang gatas. Para na siyang natunaw na ice cream. At para maging mas Pinoy na Pinoy ang lasa, nilalagyan din ito ng gata ng niyog. Dahil sagana sa niyog ang Pilipinas, gata o cocoa milk ang ginagamit natin sa sorbetes. Di tulad ng mga dayuhang ice cream gaya ng sundae ng Amerika at gelato ng Italia, na gatas ng baka ang pangunahing sangkap. Sino po nagturo sa inyo ng paggawa ng sorbetes? Natutunan ko sa tiyuhin ko nung nag-aaral ako ng high school, first year high school. Oo. Eh, kinakapos ako sa pamasahe sa pag-aaral. Nagpaturo ko magtinda ng ice cream para kahit pagkasabat at linggo, nakakuha ko ng... Magkakakitaan. Gaano po karaming ice cream ang ginagawa ninyo sa isang araw? Pagka meron ako nagtitinda, araw-araw bawat isang sorbetero, 9 galon yung dala-dala nilang 9 tinitinda. gallons! Mhm. Wow! So buong araw po kayo nagpipiga ng ganito. Sunod na ihahalo ang skimmed milk. Paano po yun? Gaganyan din ako? Yan. Uy, parang ang sarap na niya. Weird. Parang lasang gatas. Matapos haluin, pwede nang dalhin sa ice cream maker ang sorbetes mixture. Ito na ang ating ice cream sorbetes. Para makasabay sa kompetisyon, gumamit na si Mang Romel ng ice cream maker. So ito medyo high-tech na to. Mhm. Okay. Kasi yung isang makina, pagod ka roon. Ano yun? Pagod talaga. Oo, Kasi kasi- ikot ka ng ikot. Hindi, habang niluluto mo yun, tinatadtaran mo ng yelo, alang hinto sa kakakuan yun. Okay. Hindi ka ganito, pagka oras na natimpla mo na, isalin mo, Tapos na. paandarin mo, pwede ka nang umupo. Gaano katagal po ito bago maluluto? Mga 25 to 30 minutes. 25. Kasi bagong salang, saka mainit pa yung ano eh. Pero kung malamig yan, mga 20 minutes lang luto na. Kasi hintayin na lang natin. Karaniwang inaabot ng 3 oras ang paggawa ng sorbete sa garapinera, habang 30 minutes lang kung sa ice cream maker. So pagkatapos ng kalahating oras, tingnan natin kung luto na yung ice cream. Uy! Okay na ba yan, kuya? Pero parang tunaw na ice cream po siya, kuya. Hindi ho, dyan titigas na siya riyan. Titigas na siya unti-unti dito. Halo. Ang ginadgad na gabi, ihahalo sa nalutong sorbetes mixture. Paano niyo po na-discover na pwedeng gamiting flavoring sa sorbetes ang gabi? Kasi nung araw, kadalasan ginagamit lang noon yung ube. Yung Ube. ubeng nakabaw niya ginagawang alaya. Oo, yung kulay violet. Mm. Tapos? Eh, seasonal lang din meron noon. Pero yung gabi, hindi naubos sa palengke. Oo. Kung Kaya- saan nga lang yung tumutubo eh. Kaya sinubukan namin na ipamalit habang wala pang ube. Nang panahon, wala naman freezer or chiller. Ang ginagamit nila ay mga ganitong klaseng garapinera na ilalagay sa isang container. So, paano papalamigin yung ice cream para hindi siya matunaw? Lalagyan mo natin ng yelo tsaka asin itong paligid. Yelo at asin. Ito. O, sige Aha. po, lagyan na po natin. Bakit po kailangan may asin? Para tumigas yung ice cream kasi pagka yelo lang lalamig lang. Mas bumababa pa ang temperatura ng yelo kapag nilalagyan ng asin.
Kaya mas lumalamig ang paligid ng garapinyera hanggang tumigas at mabuo ang sorbetes. Ang sorbetes mixture palalamigin at patitigasin pa rin sa garapinyera sa loob ng 1.5 oras. Gabi ice cream. Natin. Masarap! Lumalasa ang parang baka. Kakaiba yung lasa niya. Sa simula, akala mo vanilla, pero hindi eh. Naralasahan mo talaga yung gabi eh. Pati linamnam ng sabaw. Ang sarap! Hindi ko ma-describe, para kang kumakain ng sorbetes na kakanin. Kakanin ba? Hindi ko alam. Pero maharap siya. Tapos hindi siya matamis na matamis. Kasi nga matabang yung gabi. Kaya saktong-sakto yung combination ng matamis na gatas at yung gabi na matabang. Ang sarap! Hindi siya nakakasawa.